Dear Miss Love, magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Carl. 20 taong gulang na, pero hanggang ngayon, NBSB pa rin, o no girlfriend since birth. Torpe, mahiyain, at laging nauunahan ng kaba kapag babae na ang usapan. Pero may isang karanasan akong hinding-hindi ko makakalimutan. Isang pangyayaring hindi ko rin inakala na mangyayari sa akin. At iyon po ang ibabahagi ko ngayon sa inyong channel, Miss Love. Ito po ang kwento ko tungkol kay Ate Jane. 30 anyos, isang OFW sa Dubai, at ate ng tropa ko. Madalas talaga akong tambay kina Mark. Halos araw-araw nandoon ako. Naglalaro ng Mobile Legends, nakikipag-inuman at kwentuhan. Minsan nga inaabot na kami ng hating gabi. Kilalang kilala na rin ako ng nanay niya at para na rin ako nitong anak. Alam kong may kapatid si Mark. May ate siya. Lagi niya yung nababanggit noon pero hindi ko pa ito nakikita. Sabi niya matagal na raw tong nagtatrabaho sa Dubai at hindi pa nakakauwi. Bagong lipat lang din kasi ako sa barangay noon at si Mark ang una kong naging kaibigan. Hindi ko naman alam na sa pagbabalik ng ate niya, may mangyayaring hindi ko kailanman inaasahan. Hapon noon, napakainit. Nasa beranda kami ni Mark. Pareho kaming tutok sa cellphone at naglalaro ng ML. May konting ingay sa labas pero deadma lang kami dahil focus na focus kami sa paglalaro. Hanggang sa may biglang huminto sa gate nila. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kung anong humatak sa atensyon ko. Napatingin ako sa labas at doon, literal na napahinto ang mundo ko. May babaeng kakapasok lang sa gate. Matangkad, maputi at mahaba ang buhok. Simple lang naman ang suot nito pero grabe ang dating. Artistahin. Yung tipong kahit hindi mo kilala, mapapatingin ka talaga. Napahinto naman ako sa paglalaro. Literal na napahinto. At siniko ko si Mark. Pare, may tao. Sabi ko ng mahina pero halatang gulat. Tumingin naman siya sa direksyon na tinitignan ko. Tapos napatayo siya. Ate! Sigaw niya. Doon ko siya unang nakita. Si Ate Jane. Ngumiti ito kay Mark habang papasok. Tuwang-tuwa na niyakap ang kapatid. May dala tong maleta. Mukhang kakarating lang. Uy Mark, sabi niya. Binata na ah. Tumawa si Mark at niyakap to. Ako, nakatulala lang. Hindi ko alam kung tatayo ba ako o magpapanggap na busy. Sinong kasama mo? Tanong niya. Si Carl ate, tropa ko. Sagot ni Mark, sabay tingin naman sa akin. Tumayo ako kaagad. Kinabahan. Hello po. Sabi ko, sabay tango naman nito. Halatang nahihiya ako. Ngumiti siya sa akin. Hello din Carl, sabi niya. Ewan ko ba kung ako lang. Para parang uminit bigla ang paligid nun. Mula noon, palagi ko na siyang nakikita. At nalaman ko nga kay Mark, nakakahiwalay lang ni Ate Jane sa boyfriend niyang Afam. Kaya naman broken hearted to. Tuwing nakatambay ako kina Mark, nandun din siya. Minsan nanonood siya ng TV, minsan naman nakikijamming sa amin. At bawat pagkakataon na makikita ko siya, lalo naman akong kinakabahan. Isang gabi, nagkaya yan na uminom. Konti lang naman, pampatulog lang daw sabi ni Mark. Umiinom ka ba, Carl? Tanong niya. Opo Ate Jane, pero konti lang, sagot ko. Tumawa to. Relax ka lang, parang lagi kang kabado eh. Natawa rin si Mark. Ako namumula. Habang tumatagal ang gabi, mas nagiging magaan ang usapan. Nakasama rin namin si Ate Jane sa inuman.
Nagkwento siya tungkol sa buhay niya sa Dubai. Trabaho, lungkot at relasyon niya. Ako nakikinig lang. Alam mo, Carl, bigla niyang sabi habang hawak ang baso. Ibang-iba pala pag ibang lahi. Pag iiwan ka na lang. Hindi ko naman alam ang isasagot. Siguro po, sabi ko na lang. Ngumiti siya ng bahagya. Ikaw, may girlfriend ka na ba? Napatingin sa akin si Mark. Parang alam na ang sagot. Wala po. Amin ko. Never pang nagkaroon. Natatawa kong sabi. Talaga? Nagulat niyang sabi. Bakit naman? Gwapo ka kaya? Pakiramdam ko noon biglang uminit ang tenga ko. Salamat po sa papuri. Tumawa siya. Naku, sayang. Mula noon, parang may nagbago. Mas madalas niya rin akong kausapin. Minsan, habang nakatambay ako, tinawag niya ako. Lumapit naman ako na may kaba sa dibdib. Paturo nga mag-ML. Sabi niya nang nakangiti. Nakakainip wala akong magawa. Umupo siya sa tabi ko. Sobrang lapit. Amoy na amoy ko ang pabango niya. Hindi nga ako makapag-focus sa pagtuturo sa laro Ganito ba? Sabi niya sabay hawak din sa kamay ko. Napatigil ang hininga ko. Relax ka lang. Bulong niya. Hindi naman kita kakainin Ngumiti siya ng pilya. Doon ko unang nakita yung ibang side ni Ate Jane. May pagkapilya. At ako yung torpeng binata na hindi alam kung paano haharapin ang nararamdaman. Hindi ko alam na sa mga susunod na araw, si Ate Jane na ang magiging pinakamalaking tukso ng buhay ko. At hindi ko rin akalain na siya mismo ang magtuturo sa akin ng mga bagay na akala ko noon pang pelikula lang. Sa paglipas ng mga araw, madalas kaming dalawa lang ni Ate Jane ang nasa kanila. Naglalaro. Si Mark kasi madalas, biglang may lakad, na para bang sinasadya ng pagkakataon na bigyan kami ng oras na dalawa lang. At sa bawat minutong magkasama kami, mas lalo kong nararamdaman kung gaano ako kabaguhan sa mundo niya. Isang araw noon, nakatambay ako noon sa labas nila nang tawagin niya ako. Carl. Po, sagot ko agad na kinakabahan. Napangiti naman siya. Ayan ka na naman. Relax ka nga lang. Lagi kang parang kinakabahan pagkausap mo ko Hindi naman ako makatingin sa kanya. Wala akong nasabi. Kaya napakamot na lang ako ng ulo. Tumawa to ng mahina. Siya nga pala. Curious lang ako. Sabi niya, bakit ba hanggang ngayon wala ka pang girlfriend? Napatigil ako. Hindi ko inaasahan yung tanong niya. Ramdam ko yung pagbilis ng tibok ng puso ko. Kasi huminga naman ako ng malalim. Nahihiya po akong manligaw Natatakot akong manligaw. Takot din akong mabasted. Tapos, hindi ko rin alam kung paano magsimula. Matapang na sabi ko. Tinitigan niya ako na para bang naiintindihan niya ako. Never ka pa talagang nagkaroon? Tanong niya ulit na mas mahinahon. Umiling ako. Wala po. Kahit nga first kiss, wala Hindi ko alam kung bakit ko nasabi yun sa kanya. Pero nung masabi ko, para bang gumaan din kahit papaano ang nararamdaman ko. Sa amin kasing magtotropa, ako na lang talaga ang hindi nagkaka-girlfriend. Tahimik siya saglit tapos ngumiti. Yung ngiting may halong lungkot. Alam mo, Carl, minsan hindi naman sa wala kang lakas ng loob. Baka wala ka lang talagang nakikilalang tamang tao pa. Napatingin ako sa kanya. Ang lapit-lapit na pala naming dalawa. Hindi ko na malayan na lumipat siya ng upuan. Mas malapit sa akin. Pero at Jane, okay lang Carl, pwede mo akong tawaging Jane. Bata pa naman ako, di ba? Mas lalo nung bumilis ang tibok ng puso ko. At mula noon,
Mas naging natural na ang mga usapan naming dalawa. Nagkukwento din siya tungkol sa paghiwalay nila ng ex niya. Kung paano siya nito iniwan. Alam mo, ang hirap kaya, sabi pa niya, habang hawak ang isang baso ng tasa ng kape. Kapag nasanay ka na may kasama, tapos biglang ikaw na lang mag-isa, ang hirap-hirap. Hindi ko alam ang sasabihin ko dahil hindi ko pa naman nararanasan yun, kaya tahimik lang akong nakikinig sa kanya. Carl, bigla niyang sabi, natatakot ka ba sa babae? Hindi po. Siguro, sa sarili ko. Kasi takot akong ma-reject eh. Sagot ko ng tapat. Tumawa to. Alam mo, ang cute-cute mo. Napayuko ako. Ate Jane, wala ka namang boyfriend, di ba? Napatingin siya sa akin. Single ako ngayon. Bakit mo naitanong? Baka naman pwede mo akong turuan. Kahit yung mga basic lang. Natawa siya sa sinabi ko. Ako? Gusto mong matuto sa akin? Tumango ako. Maya-maya natahimik kami. Nakatingin lang siya sa akin at hindi siya nagsasalita. Hanggang sa naramdaman ko na dahan-dahan tong lumapit at hinawakan ng kamay ko. Naramdaman ko yung balat niya. Nakakakaba. Carl, mahina niyang sabi. Sigurado ka? Tumango naman ako. Opo. Hindi ko alam kung saan ako kumukuha ng lakas ng loob noon. Dahan-dahan ko ring hinawakan ang kamay niya. Hindi naman siya bumitaw. Ngumiti siya. Yung ngiting may halong pagkapilya at lambing. Okay, fine. Akong bahala sa'yo. Hindi ka mahihiya pag nagkaroon ka na ng girlfriend. Wika niya. Mas lumapit pa nga to. Halos magkadikit na ang balikat namin. At ramdam ko ang hininga niya. Ako, hindi na yata ako makahinga nung time na yon. Relax ka lang. Bulong niya. Sabi mo wala ka pang karanasan, diba? Tumango ulit ako. Una mong dapat matutunan, relax. Huwag kang kakabahan. Lalong-lalo na, huwag kang matataranta. Tinitigan niya ako. Parang hinihintay kung ano ang gagawin ko. Hindi ko alam kung ilang segundo ang lumipas bago ko nagawang magsalita. Sa totoo lang, Ate Jane, natatakot talaga ako eh. Pero gusto kong matuto. Ngumiti siya ng dahan-dahan. Good, sabi pa niya. Ganyan nga. Kailangan matapang ka. Malakas ang loob mo. Maya-maya dahan-dahan niyang nilapit ang mukha niya sa akin. Hindi yun biglaan. Para bang hinahayaan niya lang ang pagkakataon na magdesisyon. Hanggang sa hindi ko namalayan kung paano, pero napapikit ako. At doon, isang banayad na halik. Maikli lang pero para akong nakarating agad sa alapaap. Napahinto siya, tiningnan ako. Ano, okay ka lang? Tanong niya. Hindi naman ako makapagsalita at tumango lang. Ngumiti siya ulit ng mas malambing pa. Ganyan nga, sabi niya. Ganun lang yun. Walang pressure. Walang pilitan, di ba? Umupo siya ulit ng maayos na parang wala lang yung nangyari. Pero sa loob ko, parang may nagbago. Hindi na ako yung Carl na walang alam. At hindi na rin siya simpleng ate ng tropa ko. Hindi ko alam kung tama ba yung nangyari. Ang alam ko lang, kahit papaano may natutunan ako ng gabing yun. Hindi lang tungkol sa halik, kundi tungkol sa damdaming bigla mong mararamdaman kahit hindi mo inaasahan. Nung gabing yun, hindi ako makatulog. Dahil naiisip ko pa rin ang first kiss ko. Akala ko matapos yun, magiging awkward na kami ni Jane. Kinabukasan, bumalik ulit ako kina Mark. Gawain ko naman na yun eh. Pero this time, iba ang pakiramdam ko. Para bang bawat hakbang ko papasok ng bahay nila, kabadong-kabado ko na
Na-excite. Nandoon si Ate Jane sa kusina at nagtitimpla ng kape. "Good morning," sabi niya na parang normal lang. Good morning din," sagot ko. Pilit na pinipigilan ng sarili na hindi kabahan. Nagkatinginan kami saglit tapos ngumiti siya. "Gusto mo?" Alok niya ng kape. "Opo," sagot ko agad. Umupo kami sa mesa. "Si Mark po?" "Tulog pa eh. Puyat na puyat." Si tita po nasan?" Tanong ko kasi hindi ko nakita ang nanay nila. "Namalengke. Ang aga-aga mo nandito ka na kaagad. Bakit? Gusto mo ba ulit magpaturo?" Napatingin ako sa kanya. Kita ko sa mata niya yung excitement. Pwede pa po ba?" Sagot ko naman ng diretsyo. "Oo naman no." Sabay tawa niya. "Ano ka ba? Basic pa nga lang yung natuturo ko sa'yo eh. Wala pa nga sa 1/4 yun." Nagkatinginan ulit kami. At sa pagkakataong yun, parang may kasunduan kaming dalawa. "Okay, sige. Mamayang gabi, mag-aaral ulit tayo." Akala ko biro lang yung sinabi niya kaninang umaga. Pero buong maghapon, hindi na nawala sa isip ko yun. Kahit naglalaro kami ni Mark ng ML, parang may sariling mundo akong iniisip. Mamayang gabi, mag-aaral ulit tayo. Parang bawat oras ang bagal ng galaw. Hindi tuloy ako mapakali. Minsan tulala lang ako. Minsan naman napapatingin sa kusina kahit wala naman siya doon. Bandang hapon na noon, nagpaalam na rin ako kay Mark na uuwi muna ako saglit. "Balik ka mamaya ha?" tanong niya. "Oo, may usapan naman tayo di ba?" Palusot ko. Hindi ko sinabi yung totoo. Pag-uwi ko ng bahay, naligo agad ako. Hindi ko alam kung bakit parang kinakabahan ako na ewan. Ilang beses pa nga ako nagpalit ng damit. Simpleng t-shirt lang naman dapat. Pero parang gusto kong maayos akong tignan. Habang nagbibihis, napatigil ako. Teka, tama ba to? Bulong ko sa sarili ko. Pero sa huli, danaig pa rin yung excitement. Mga bandang 8:00 na noon ng gabi, bumalik ako kina Mark. Tahimik na sa kanila. Sarado na rin yung tindahan. Yung ilaw sa sala nila bukas pa, pero patay na yung TV. Pagpasok ko, nadatnan ko si Mark sa may sofa at tulog na, naka-headset pa. Puyat na puyat bulong ko sa sarili ko. Dahan-dahan akong naglakad papunta ng kusina. At nandun siya, si Ate Jane. Nakatayo sa may lababo, nag-aayos ng mga plato. Nakasuot ng simpleng duster. Nakatali yung buhok. Pero kahit ganon, ibang-iba pa rin yung dating niya sa paningin ko. Paglingon niya, nagkatinginan kami. Ngumiti siya. "Nandito ka na pala?" Opo." Sagot ko sabay kamot sa batok. Sakto, tulog silang lahat. Hindi ko alam bakit biglang uminit ang pakiramdam ko. Lumapit siya ng konti. "Akala ko hindi ka nasisipot eh." Sabi niya, pabiro pero may halong kakaibang tono. "Hindi naman pwede yata yun ate. May lesson pa ako eh." Sagot ko. Natawa to ng mahina. "Okay, tara. Sa kwarto ko nilang para walang istorbo." Kinabahan ako nun lalo. Pero sumunod pa rin ako. Dahan-dahan kaming pumunta sa silid niya. Sinara yung pinto, pero hindi naman niya nilak. Umupo siya sa gilid ng kama. Ako naman nakatayo lang sa harap niya. Para bang estudyanteng naghihintay ng instruction. Napangiti siya. "Oh, yung tinuro ko sa'yo nung nakaraan. Relax ka lang. Parang mas kinakabahan ka pa ngayon kaysa nung nakaraan eh." Syempre naman. Sagot ko na hindi makatingin ng diretsyo. Tinapik niya yung space sa tabi niya. "Sige na, umupo ka na." Sumunod naman ako. Magkatabi na kaming dalawa.
At ramdam ko na agad ang init ng katawan niya kahit hindi pa kami magkadikit. Ilang segundo kaming tahimik na dalawa. Tapos nagsalita siya. Naaalala mo ba yung una? Opo. Basic lang yun. Sabi niya sabay tingin sa akin. Tapos unti-unti niyang hinawakan ng kamay ko. Hindi naman mahigpit, pero sapat para kiligin ako at kabahan. Ngayon, tuturuan pa kita, pero tandaan mo ha, hindi lahat ng matututunan dapat gawin kung kani-kanino lang. Napatingin ako sa kanya. Ibig mong sabihin, ngumiti siya ng marahan. Special lesson to, no? Parang may kumabog sa dibdib ko. Daan-daan siyang lumapit. Sa sobrang lapit niya, naamoy ko na yung shampoo niya, yung hininga niya. Hindi ko na malayan na napalunok na ako. Relax. Bulong niya. Tapos nilapit niya ulit yung mukha niya sa akin. Hindi na tulad nung una na biglaan. Ngayon mabagal, na para bang binibigyan niya ako ng oras para umatras pa. Pero hindi ako umatras. Sa halip, pumikit pa nga ako eh. At doon na nagdikit yung labi naming dalawa. Mas matagal kesa nung una. Hindi ko na malayan. Unti-unti na akong sumasabay. Minsan lumalayo siya ng konti. Titingnan ako, tapos lalapit ulit. Para bang chinecheck niya lang kung okay lang ba ako. At ako noon, hindi ako makapagsalita, Miss Love. Tumagal yung sandali na yon. Hanggang sa napahawak na rin ako sa balikat niya. Kusa, hindi ko na namalayan. Hindi naman siya umiwas. Sa halip, lalo niya akong hinila palapit. Ramdam ko yung tibok ng puso ko. Siguro pati yung kanya. Huminto siya sandali at tumingin sa akin. Okay ka lang? Mahina niyang tanong. Tumango lang ako. Hindi ko na kaya kasing magsalita. Ngumiti siya pero parang kinakabahan na rin siya. Unti-unti, niyakap niya ako. At sa pagkakataong yun, para bang tuluyang nawala lahat ng ingay sa paligid. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming ganun. Basta ang alam ko, habang tumatagal, mas lalo akong nahuhulog sa init ng yakap niya. Hanggang sa maramdaman kong hinawakan niya ulit ang mukha ko. At doon, nung gabing yon, tuluyang may nangyari sa aming dalawa. Isang karanasan, Miss Love. Isang karanasan na hindi ko talaga makakalimutan. Paglabas ko ng kwarto niya, makalipas ang ilang sandali, tahimik pa rin ang buong bahay. Si Mark tulog pa rin sa may sofa. Ako, ibang-iba na ang pakiramdam ko. Habang naglalakad ako pa uwi, paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko. Tama ba yung ginawa namin? Hindi naman kami magjowa ah. Pero kasabay noon, hindi ko rin maikakaila. Nagusto ko pa siyang makita ulit kinabukasan. At ramdam ko, sana hindi pa doon nagtatapos ang mga lesson na ituturo niya sa akin. Kinabukasan, nung magkita kami, nag-thank you ako sa kanya. Ngiting-ngiti siya noon. Tapos sinabi niya sa akin na, mukhang marami ka palang paiiyaking babae ah. Hindi ko naman na-gets kung anong ibig niyang sabihin doon. Hanggang isang hapon, nagaya si Mark mag-basketball sa kabilang barangay. Sumama naman ako, pero maaga din ako nagpaalam. Uuwi na ako pre, may gagawin lang ako. Mauna na ako ah, sabi ko. Pero ang totoo, pupuntahan ko lang si Ate Jane. Pagpasok ko sa kanila, nakita ko na siya kaagad sa sala. Yun nga lang, bigla akong nalungkot. May maleta kasi sa gilid. Teka, aalis ka ba? Tanong ko, kahit alam ko naman na yung sagot. Napalingon naman siya. Gumiti. Oo, next day na yung flight ko pabalik ng Dubai eh. Inayos ko lang yung mga dadalhin ko. Parang may kumurot nun sa dibdib ko.
Ah, ganun ba? Sabi ko, napilit ginagawang normal ang sarili. Lumapit naman ako sa sofa. Tinulungan ko siyang mag-ayos ng mga damit kahit hindi naman siya humihingi ng tulong sa akin. Malulungkot yata ako nito, Ate Jane ha. Biro ko sa kanya. Napatingin naman siya sa akin. Carl, bata ka pa. Sabi niya ng dahan-dahan. Hindi naman ako kumibo. Marami ka pang makikilala. Marami ka pang mararanasan. At alam mo, sigurado ko, marami ka ring paiiyaking babae. Tumatango-tango lang ako. Yung nangyari sa atin, pareho na ginusto naman natin yun, di ba? Hindi ko siya masagot, pero totoo yun. Napayuko lang ako. At lakas loob kong sinabi na, paano kung sabihin ko siyang gusto kita, Ate Jane? Bulong ko. Narinig niya yon at ngumiti siya. Sus naman no? Nakasalo mo lang ako ng isang gabi, gusto mo na ako agad. Tatawa-tawa niyang sabi. Hanggang sa bigla siyang tumayo at lumapit pa sa akin. Hinawakan ang magkabilang kamay ko. Pero sige, pwede ka namang manligaw. Pero gusto ko pag nanligaw ka, buo ka na, yung sigurado ka talaga. Napatingin ako sa kanya. Gets mo ba ako? Tumango naman ako. Ngumiti siya ulit. Tsaka isa pa, sigurado ka ba na may lakas ka na ng loob manligaw? Napatulala naman ako nun. Kung magkaroon ba ng lakas ng loob, papayag ka ba? Hindi naman siya sumagot. Sa halip mas lumapit pa siya. Tapos marahang niyakap ako. Saglit lang naman yun. Pero bumilis ang tibok ng puso ko. Pagkalayo niya, ngumiti siya. Balik muna ako ng Dubai. Pagbalik ko ulit sa bakasyon, tingnan natin kung may lakas ka na talaga ng loob. At kung wala ka pang girlfriend ng mga time na yon, edi papayagan kitang manligaw. Nakangiti niyang sabi. Napangiti na lang ako noon kahit naiiyak na ako. Lumipas nga ang araw, dumating na yung time ng pag-alis niya. Sumama ako, hinatid namin siya sa airport. Ako, si Mark, at si Tita. Normal lang lahat sa paningin nila. Kwentuhan, asaran, picture-picture muna. Pero sa pagitan naming dalawa ni Jane, punong-puno kami ng alaala namin. At bago siya pumasok sa departure gate, lumapit siya sa akin. Bye, Carl. Bye, ate. Mag-iingat ka dun ha. Ngumiti siya. Magpakalalaki ka ha? Natawa ko ng mahina. Oo naman, hihintayin kita. At bago siya tuluyang lumayo, mahina niyang sinabi. Okay, hintayin mo ko kung talagang seryoso ka. Hindi na ako nakasagot noon. Pinanood ko na lang siyang maglakad papalayo. Hanggang sa mawala siya sa paningin ko. Pag-uwi ko ng bahay nung gabing yun, humiga ako. Napatitig sa kisame. Iniisip ko siya. Iniisip ko lahat-lahat. Yung unang tinginan, yung pagturo niya, at yung gabing nagbago ang lahat. At yung huling yakap bago siya umalis. Hindi ko alam kung kailan siya babalik. Hindi ko nga alam kung may pag-asa ba talaga ako. Pero isang bagay ang sigurado ko. Hindi na ako yung dati. Simula nung makilala ko siya, nagbago ang lahat. At alam ko sa sarili ko, gusto ko siya. At hihintayin ko siyang makabalik ulit. Hanggang dito lang po ang karanasang ibabahagi ko sa inyong channel, Miss Love. Maraming salamat po sa pag-share ng aking kwento ng buhay dito po sa inyong channel.